So, pagtaong galang sa Indugabos, now yadigdi sa mga ministers o miyembro kan mga ministries, Parish Pastoral Council o Barangay Pastoral Councils, asin mga naglilingkod sa parokya, asin mga parokyano. So ako ang kaibanindungon yan, ta nakiulay si Father, igwasanin, garumay kasal sa ibang lugar, pabalik pa lang siya ngunya na aga. So, kan nakaaging Domingo, nagirumduman nindo sa Ebanghelyo, day na. Kan Domingo, si Jesus nagpahiling duman sa mga disipulo sa salaog kan kwarto. Sararado, pero bigla na sana siyang naglaog. Inot niyang pagpahiling mayo si Tomas. Ining kang Domingo yaw na si Tomas. Sabi ni Tomas, inistoryan sa kamang kairiba niya, nahiling mi si Jesus. Ay, di nga kumatubod. Kundi kung ngaya ining muro kong ini, may lagduman sa inagihan kang pako sa palad niya. Di ako matubo. Do ining palad ko, ikalag ko duman sa hirog niya na tinamaan kang garod. Di ako matubod. Kay kan Domingo, nagpahiling giraray sa Jesus. Sabi niya, katuninungan sa Indo, Tomas Madya, digdihan an muro mo, matia, an inagihan kan pako sa kamot ko. Digdihan ang palad mo, digdihan sa hirog ko. Ang sabi ni Tomas, kagurangnan ko, asin, asin Diyos ko. Mga tataramo na pigsasabi ta pag nagbayaw kan ostya, ha? Pag pigbayaw ang ostya kan padi o an kalis, at yan, mabayaw kita. Pag binabayaw yan ang pigsasabi ta, kagurangnan ko, asin Diyos ko. Pagpahayag nin hararom na pagmidbid, pagtubod, sa presensya ni Jesucristo sa Eucharistia. Iyo po, kagurangnan ko asin Diyos ko. Ngunyan, nagpailing giraray sa Jesus. Bako duman sa 12 apostol, kundi duman sa disipulo niyang duwa na taga-Emmaus. Papuli na, magabat an buot, hulitan paghuna ninda sa Jesus, iyunan magiging hadi ninda, maligtas sa inda. Pero sabi niya, ano tanagadan? Kaya minsan si Jesus nakiiba sa indang paglakaw, de maninda namid bid si Jesus tulos tano. Kita baga, kung ang isip ta iba ang focus, de kitanggayo, de tanggayo minamansayan. Sabi nga kan, ano daw nga ito ta si Madina sa batang ko, de lamang ako pigtingkog. Oh, de ko naman lugod nga isati noon. Yo, minsan baga aro kita kay no. De mo aram na ito pala igwang pigaagihan na kadipisilan sa buhay. Tapos ikaw man mahurhin na nakit ka. Dahil ka lang na ismailan. Dahil lang nang kasabing hay. Huli ta igwa siya ning, igwang nagbabagabag sa iyang pagkabuhay. Iyo man ining mga disipulos. Grabe ang prekopasyon kansa ng isip, kansa idang puso. Kaya din ninapansin ang kaibahan palininda si Jesus na. Hasta nag-urulay sinda. Hasta kanyaw na sinda duman sarong. Sabi, di ka na ngayon magdagos ta banggina. Igdi ka na sana, igdi ka, magpamanggi kita. Pero pag pamanggi ninda, may nangyari. Pagbakan tinapay, namidbid ninda si Jesus. Huli talambang saro sa tigwang inapod na kakaibang paagi. Kung baga, namimidbid ta. As in, kung close ato yan sarong tao, mas namimidbid ta. Halimbawa, ang boyfriend mo, midbid mo, sa mga daraga igdi. Ang boyfriend mo, di midbid mo, ang ulor ang parong niya. Ang agom mo, midbid mo ang parong. Ay, si agom nga ito, ta parong gin. Ay, si agom ko nga ito, ta ang pulbo niya, Johnson. Ako midbid ko ang parong ni nanay, tan pulbo niya kaito, fanbo. Hindi ko may igwa pa kayo, fanbo. Kaitong pulbo niya, fanbo. May bilog-bilog, may surusal. Bistado ka ang parong kang pulbo ni nanay, ta fanbo. Bistaw kuman ang parong ni tatay, tan sa iyang ulor, sandalwood. Sabi ni nanay, ano nang ulor mo yan? Garong nang iyang nagsusuruhot sa dungo na entero. Yang araw mo si tatay ko, nagbabakaling pure ulor. Yang itong nasa kuya niyan, siya ang nagkukumbine sa diri niyang ulor. Nadawa tulong bisis mo labahan sa iyang bado,
yaong pagirarayan, parong. Ay sinanay man, allergic sa ulor niya, ano naman ngayon makusugon ngayon, nalulula na ngayon kang parong mo. So desin na magkasundo sa ulo. Sinanay, kulon sana, si tatay mahilig sa itong mahamot na maray na mga ulor. Ako managmana kinanay, kaya itong sa kuya dapat itong mga very mild sana. Kaya pag nakaparong ako makusugon na ulor, nalulula man ako. Dawa yang nganing white flower. Makusugon baga nga. Anyway, bako man yan. Ba't bistado mo? Iyo. Tanong ta namin midbita, tinawang kita ning kagurang na inapod na mga senses. Mata, talinga, ano pa, pamarong, pagnamit, kaya aram ta, ini igado, ini adobo. No, tama piristahan na ngunyan. Okay, maaraman ta. Alagad, yan, may kakaibang, may mga feeling kita nakakaiba na namimidbidan sa rong tao dawa harayo. Ay ito ngay pag naglakaw-lakaw, ay aki ko ito. Ang hiro-hiroon niya, bistado ko. Ay ito ngay si best friend ko ito. Ang busis pa sana daw, dahil umahiling, madangog mo sa ng busis. Bistado nito si Father Nono Jacob. Dati siyang parispis dyan sa Anayan. Ngunyan, dahil sa diabetes, dahil na siya nakakahiling. Yaon siya duman sa Basilica. Pero kaming mga padi, pag nagrani, aram niya, ginangaranan niya kami daw, dahil niya kami na hihiling. Tano, midbid niyan sa muyang boses. That is how we recognize. But ngunyan, lain pa kayan ng mga senses na yan, igwang klase ng pagpamidbid ang Diyos sa tuya na mas hararom. Ang pagpamidbid niya sa paagikan gawi, sa paagikan pagbaakan, tinapay. So, namidbid siya kay itong disipulos, kan siya nagbaak nin tinapay. Hulitan pagbaak nin tinapay, kesos na yan natanda. Iyan ang inaputang tipanta, o bagong tipan. The expression of the new covenant in Jesus is the Eucharist. And another term for the Eucharist is breaking of the bread, pagbaakan tinapay. Yan ang mga pangarangkan, misa, komunyon, Eucharist, pagbaak nin tinapay. Parareho ang buot, sabihon kayan. In Jesus is recognized by the disciples by the breaking of the bread. But sabihin, namimidbid ta sa Jesus, sabay kang tipan na iyan na tinao niya sa satuya sa paagi kan pagdusay niya kan sa diri niya asin itaw sa to an sa iyang sadiri bilang tinapay na nagtataonin buhay. Si Sendo nagsimbakan Sabado ay kang Biyernes. Biyernes na aga sa Kasudma. Digdi sa misal na Bicol, igwen listahan digdin. Mga babasahon sa mason pon sa agang Lunes sagkod sa Sabado. Kalagyan dyan. Pero gabos naman kita may cellphone Kung may cellphone ka mo, maglag ka mo dyan ng application kan mga daily readings of the Mass. Tanganing magayon, oral daw de ka mo nakasimba, pwede ka mong magbasa kan babasahon para sa aldaw na iyan. Magyan kadakol apps dyan na mga libre. Tanganing bako sa ng puro fake news ang pagbasahon hindo basahon man lamang di sa mga totoong news na hali sa kagurangnan. The message of the Lord. Ngunyan, kan Sabado nagpong kita pagbasa kan chapter 6 of the Gospel of St. John. Okay. As in, ang chapter 6 ng Gospel of St. John, nagpapagirumdum sa tuya kan manungod sa tinapay na nagtataonin buhay. Asin pinuyan yan kan Sabado, ay kan Biyernes, sabi ko sa Indo. Chapter 6, verse 1. Ano yaon duman hanggang sa verse, pero ito, 12 yata ito. Ang pagpakakan ni Jesus kan 5,000 katao. 5,000 katao pinakakan ni Jesus. Sabi kayo mga disciples niya, upauli-un tanang ngayon itayaong kita digdi sa harayo sa sentro. Ano ipapakakanta sa enda? Sabi ni Jesus, kamo dyan darang tinapay. Sabi man ni Andres, kang sabi din niya, igwa ngay digding aki, may 5 sira, 5 tinapay, 2
sira. Sabi ni Jesus, patukawa ngayon nindo ang mga tao, 50 kada tumpok. Pinaturo ka kan mga disipulos. Dangan, binindisyonan si 5 tinapay sa kaduwang sira. O sige na ngaya, binaak na si mga tinapay. Tarawanan na sa mga tao. 5,000 pinakakan sa 5 tinapay. Pagkatapos, sabi niya, kolektahan nindo sa mga natada. Narumduman nindo kung pirang basket sa natada na tinapay. Pirapay. O, disipulos talaga ni si Pahiyo. 12 basket sinatada. O, 12 tribo kan Israel. 12 disipulos ni Jesus. Ha? Iyo. Dahil pa binilang doon sa mga babae, lalaki sa nang binilang 5,000, sa agum, mga agum, dahil pigbilang sa kasi mga akin niya duman. Jesus made that miracle for us to remember. Pero, itong inot na ito, inisa na ho. Inisa na ang binasugmo na ni Jesus. Iyo. Luway-luway ang pagtukdo ni Jesus. Inot, pinagiramusinda, si ang Diyos o si Jesus, pwedeng maggibo nin tanda, tanganing, saro baga sa basic need nin tao, pagkakan. Habutang nagugutom kita, po bari magutom mga tao. Maribildi yan. Magkakakarapay yan. Gutom na ba yan? Tinawang kita ni Jesus pagkakan na magtataw ng kabasugan. Pero introduction sa neto, bako pa ito sa pinaka-substansya. Pinunan kita sa tinapay na nagtataong kabasugan in hawak, alagad sa pauroinutan, kaya ining chapter 6, so ining ngunya na simana, yung pigpailing ko sa indo, ang babasahon, interong chapter 6, oral daw ang gospel, manungod sa Eucharist. Ngunyan, habang kita nagrararom duman sa chapter 6, abot halaba yan, abot yan, verse 69, magigirom duman ta, na paghali sa ordinaryong tinapay, tinutukdoan kita ni Jesus kan tinapay na nagtataong buhay. Tano ta tinapay na nagtataong buhay ang tinutukdo na. Ngunyan, last week, ano ang sentro kan mga pagbasa? Oral daw sa misa. Kaya magayon nung kung nagusunod ka mo, kaya sabi ko, maglag ka mong up sa phone nindo, kung nagbabasa ka mo, makakakunik ka mo. Sa indo mismo, kapangadyo ka mo. Kang sarong simana na pigo-urulayan, si Jesus sa kasi Nicodemo nag-iistoryahan, manungod sa buhay o bagong buhay, bagong pagkamundag. Ambot sabi yung kaan, anong bagong buhay? Sabi ni Nicodemo, ay nagtukdo si Jesus, kung magtubod ngayon kamo sa makakaigwa kamong bagong buhay, mamumundag kamo giraray. Naribong si Nicodemo, saro ining maray na teacher si Nicodemo. Nagduman siya kay Jesus, anong bot sabihin mo? Malaw giraray kami sa tulakang inami. Sabi ni Jesus, dai. Bakuyan ang bot kong sabihin, kundi mamumundag giraray kamo sa tubig asin sa Espiritu. Ang kahulugan kayan is the sacrament of baptism, bunyag. Asin iyan, pinapaliwanag niya kay Nicodemo, iyan ang nangyari kan si Jesus nagsakit, nagadan asin nabuhay, liwat. Takang ginarod siya, ano ang sabi? Ano ang nagluwas sa hirog niya? Dugo, asin, tubig. Tanda kan mga sakramento kan simbahan. Asin sabi niya, ang si isay man nagtubod sa asin, bunyagan sa tubig asin sa Espiritu, magkakaigwanin bagong buhay, bagong pagkamundag. O, yun na. Pag namundagbot, sabihin, umboy. Ano? Umboy. O, ang umboy, anong pinapakakan sa umboy? Adobo? Igado? Anong pinapakakan sa umboy? Milk mo na. Milk mo na. Pagkatapos itong Cerelac, itong malumoy. Tapos nga, pwede ng lugaw. Ano? Tapos pwede nga yung batag sa kalabasa. Ito ano? Si pigruronot. O, yan, pigupakakan. Pagkatapos nga, pwede na ngayon medyo matagas-tagas na maluto. Tador na kula na. Luway-luway. Now, yan ang ginamit na Jesus sa tuya. First, bagong namundag kita, kay puan, namundag kitang bago, igwang espesyal na pagkakan para sa tuya, tayong magtalubo kita sa bagong buhay nin pagtubod. In the food that is giving us, not milk, not rice, not the bread, but the
Eucharist, the bread of life. Kaya yan ang hararom na koneksyon kan sa tuyang pagbasa, mga pagbasa, asin kan sa tuyang paghurup-hurup, asin kan Eucharistia na pigigdita duro Domingo, o para sa iba, nakakasimbang uro aldaw. Amen? Iyan ang kahulugan. Ngunyan, kaya sabi ko, habang pigabasa tayo ng chapter 6 ni John, ngunyan na week, mapararom kita kan sa tuyang pagmidbid sa mahal na Diyos, sa pagtubod, sa Eucharistia, sa pagbaakan tinapay, kung saan nangyari ang pagpamidbid ni Jesus, duman sa 2 disipulos, asin duman sa iba pang mga disipulos. Asin kan nakaaging Domingo, igwang first reading duman sa Acts of the Apostles, sabi niya, ano ang ginigibo kay itong panahon kang mga enot na Kristiyano? O itandaan nindo ang pigigibo nindo. 4. Enot. Sabi kan Domingo, first reading niya na. Enot, they come together, nagtitiripon sinda tanganing maghinanyog sa katukduan kan mga apostoles. Hulit ang katukduan kan mga apostoles, katukduan ni Jesus na pig-re-relay kan mga apostoles. 2, they come to nourish each other. Tanganing pakusugon ang lambang saro, sa pagpangadji, sa pagtarabangan, sa pagsinuportahan. 3, nauruli sinda sa harong sa pagbaakan tinapay. Pagbaakan tinapay. Eucharist, breaking of the bread. As in 4, they come together to support one another in generosity of life. Kaya basahon nindo sa chapter 2 kan Acts of the Apostles. Tanganing mas magraruman sa tuyang pagkasabot kan sa tong buhay Kristiyano, asin kan katukduan kan simbahan. Now, the same thing, pinapagiramdam kita ning kagurang ng ngunyan na bilog na semana, the importance of the Eucharist, the importance of the Mass, the importance of Holy Communion, the importance of the breaking of the bread. For that, we recognize Jesus. Huli tayo yan, yun na niya ang sabi niya. Kung kaito sa lumang tipan, sa Old Testament, ang tipan ng Diyos, iyoan rin ang pagdulot nin hayop duman sa altar. Ngunyan, ang tipan ni Jesus sa tuya, ang pagdulot kan banal na Eucharistia sa altar. An apod ta kayan, the unbloody sacrifice. Hulita, sabi ni Jesus, gibuho nindo ini sa pagrumdum sa kuya. So you see, the richness of the Eucharist is the richness of God's presence among us bilang mga paratubod. Because the bread that gives life, iyo ang nagtatao sa tuya ning nourishment sa hawak asin sa kalag. Kaya ngunya na Domingo, sa kamang masunod na aldaw, focus your attention on Jesus, the bread of life. And you will see how deep, gura no kararom ang sa tuyang relihiyon. Gura no kararom ang sa tuyang sa buhay kan pagtubod. Gura no kararom ang paghiras ni Jesus kan sa iyang buhay sa satuya. Kaya kita, dinaradadarata ang pamilya tadigdi, iniibat ang mga akitasin mga makuapo ta, pinapatuod ta na sinda, kantipan ta kay Jesus. The tipan of the Eucharist that gives eternal life. Amen? Happy Sunday sa Indogabos, asin lugod magrarom pa ang satuyang paghurup-hurup sa Eucharistia. Tindog na po. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin keso Kristo akinyang bugtong, kagurang nanta, pinangidam sa kapangyarihan kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni